Anong ibig ninyong sabihin, Nana Andring? Nagtatakang napatitig sa kanyang matandang babae na tila siya may amnesia. Anong kasal bang sinasabi ninyo? Pag-uulit niya nang di sumagot ang matanda at nanatiling nakatitig lang sa kanya. Ninyo ni sir, hindi ba ninyo alam? Lalong naguluhan ng dalaga. Anong hindi ko alam? Nako, ipagpaumanin ninyo ang sinasabi ko. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na muna. Pagkasabi nun lumabas na ang matandang babae. Naiwan si Anna na natiling nakatitig sa pinto. Iniisip ang mga sinabi nito. Nagulat pa siya nang tumunog ang intercom sa silid niya. Dinampot niya ito at sinagot. Ma'am Ann, may tawag sa inyo sa telepono. Gusto ba ninyong ibigay ko ang numero dyan sa silid ninyo? Anang katulong. Sino raw? Rob daw po. Oh please, ibigay mong numero dito sa silid. Gusto niyang makarinig ng pamilyar na tinig. Di nagtagal nag-ring ang private line niya. Hello? May kasabi kang bungad niya. Nasaan ka? Isang mamurahing hotel dito sa Pasay ang tinutuloyan ko. Ikaw, sinong kasama mo dyan? Oh Rob, naguguluhan ako sa nangyayari. Alam mo ba kung sino sumalubong sa atin kanina? Ang mismong may-ari ng Marbella Paper Products International. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng nasa kabilang linya. I know, nakalagay sa calling card na inabot sa akin. Para nakilala ng tiya mo yan. Big time ang lalaking yan para maging acquaintance ng tiyahin mo. He was my father's boss, Rob. Sa parting yon hindi ako nagtataka. My father has been with the company for more than 20 years. But to bother with me personally gayong maaari naman siyang mag-utos, hindi ko lubos maisip. Precisely. Yun na nga ang pinagtataka ko. Hindi ang uri ni Mr. Marbella ang nakikihalubilo sa mga tulad natin o di kaya sa tiyahin mo. Wika nito na lalo lang nagdagdag sa kalitohan ni Anne. Ganito yata tagal dito sa Maynila. Mukha nasira ng mga plano natin. She sighed. Hindi ko pa nakakausap si Alvin. He left immediately pagkahatid sa akin dito. Hindi niya kailangan sabihin sa kasintanan tungkol sa sinabi ng mayordoma. Hindi niya rin naiintindihan at dahil may mga katulong din naman sila sa villa, alam niyang di tamang magtanong sa mga ito tungkol sa personal na bagay. It's early. We can still go out, manood ng sine or kumain sa labas. At saan ka kumuha ng perang panglakwatsa? Huwag mo naman akong hamakin. May bahagyang hinanakit ang tinig nito. Oh well, knowing na wala kang trabaho, anyway susundain ba kita dyan? Matabang na natawa ang dalaga. I doubt it kung makakapasok ka, kahit sa gate man lamang ng subdivision. Pwede naman silang tumawag sa'yo to confirm, diba? Hindi nila ako kilala, Rob. Si Mr. Marbella lamang ang maaaring magbigay ng ganong instructions. But try anyway. Sandaling nag-isip si Rob bago sumagot. Baka nga tama ka. Bukas na lang at pagbilin mo sa Alvin na yon. Paano ba kapag nasabit ka dyan? Duda ako sa lalaking yun, ha? Napabuntong hininga siya ulit. Ewan ko, Rob. Actually, kung di lang nakakahiya, gusto ko mag-long distance kay Tia. Pa, by this time, alam kong alam na ng Tia na magkasama tayong lumuwas at ayoko marinig ang sermon sa phone. Pagkatapos sila mag-usap, nagpaikot-ikot sa leeg niya. Si Anne, ito ba ang bakasyon? Hindi niya alam ang gagawin. Sa pakiramdam niya, nakakulong siya. Paano siya lalabas para puntahan ang gusto niyang puntahan? Hanggang sa makapaghapunan at inabot na lang siya ng antok, hindi dumating si Alvin. Umaga na magising siya. Mabilis siya pumasok ng banyo at naligo, nag-ayos ng sarili. Nagsuot ng faded denims at loose blouse. Tinirintas ang buhok sa likod at pagkatapos lumabas ng silid. Nakasalubong niya ang isang unipormadong katulong. Gising na po pala kayo, Ma'am Ann. Bungad nito. Nasa library po si Sir. Bumaba na kayo doon at naroon ang almusal ninyo. Walang kibong sumunod dito si Anne. Binuksan ng maid ang pinto ng library matapos kumatok at muli ring sinara na makapasok siya. Nakaupo si Alvin sa isang velvet upholstered sofa. Nakaputing t-shirt at puting shorts. Hindi niya maiwasang di humanga. Dynamic ang personalidad ng lalaki and definitely masculine. Good morning, Anne. Bati nito na tinuro ng isang kamay ang katabing single sofa. Morning. Marahan niyang sagot at naupo. Sinanina ni Alvin ng juice ang baso niya. Nasarap nilang isang American breakfast. Thank you. Ani at dinampot ang baso ng juice at uminom. Tulog ka na nang dumating ako kagabi. Simula nito. Inabot ng gabi ang huling meeting na pinuntahan ko. Tumango siya. Hindi ko na itatanong kung bakit kilala mo ang tiya. Nag-aalangan niyang sabi. Alam kong matagal na nagtatrabaho sa kumpanya ninyo ang daddy. I know you will come to that conclusion. May pagsang-ayon sa tinig nito. Anyway, where do you want to go this morning? Nabigla ang dalaga sa tanong at hindi agad nakasagot. Nagpatuloy si Alvin.
I suggest na mag-shopping ka ngayong umaga. Pagkatapos mananghalian tayo sa kahit aling 5-star hotel na mapili mo. Sa gabi may bibigan, teka. Sansalan niya sa sinasabi nito. Maraming salamat sa suggestion, Mr. Marbella. Alvin, Ann. Agap ng lalaki sa sinasabi niya. Hindi ninyo ako kailangan samahan sa pamamasyal. Alam kong abala kayong tao. Muli, pinutol ni Alvin ang sasabihin niya. Alvin ang pangalan ko, Ann. At di mo ko kailangan gamitan ng ninyo at kayo. Amused nitong sabi. Alvin, kung ganon. As I was saying, hindi mo ako kailangan samahan sa pamamasyal. Kung ipahihintulot mo, susundin ako ni Rob ngayong umaga at magkasama kaming mamamasyal. Nakita niyang biglang pag-iba na ekspresyon ng lalaki. Tumayo mula sa kinaupuan. Dinampot ang sigarilyo sa mesa at nagsindi. Nang sabihin ni Pilar na luluwas ka ng Maynilaan, alam mong alam ng tiya mo na mag-isa ka lang napaparito. At yun din ang pagkakaalam ko. Wika nito na di tumitingin sa kanya at pagkatapos nagbuka ng usok paitaas. Ang buong panahon ko, umpisa sa araw na to, nakaukol sa'yo. But you don't have to. Protesta niya. I mean, alam kong besi ka, hindi kailangan mag-abala ka ng ganito. Hindi abala ang tawag ko doon, Ann. Obligasyon. Obligasyon? Napatas ang dalawang kilay ng dalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Why should you feel obligated with me? Ang daddy mo matagal na namasukan sa kumpanya ko. Bukod pa sa kaibigan siya ng papa. In one way or another, obligasyon kong... No, Mr. Alvin. Wala kang ganong obligasyon. Sansalan niya sa sasabihin nito. Hindi niya naiintindihan ang self-imposed obligation na sinasabi nito, kaya natatandaan niyang malinaw na hindi gusto ng daddy niya, ang Alvin na ito. Katunayan nga niyan, gusto ko sanang hilingin sa'yo. Nalilipat na lang ako ng titirahan. Sa hotel siguro. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin na humarap sa kanya. Sa hotel? Sino nagbigay sa'yo ng ganyang ideya? Ang boyfriend mo? Tila asido sa dila nitong huling sinabi. Umiling siya. I do not mean to be rude but I just don't feel comfortable here. Mas gugustuhin ko pa na mag-book sa hotel. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng sulok ng bibig ng kaharap. Sa palagay mo ba, papayagan kitang sa hotel manunuluyan? Nag-angat siyang bigla ng paningin. At bakit hindi mo ako papayagan? Anong karapatan mong pigilan ako dito? Nagtatakang tanong niya. Sa akin ka pinagkatiwala ni Pilar, Ann. Formal nitong sabi. Dinampot ang tasa ng kape, tumigop. Umiling siya. Kung sinabi sa akin ni Tia ang tungkol sa ganitong arrangement, bago ko lumawas, ba't hindi ako papayag? This is not the kind of vacation I had in mind. Forgive me for saying pero para ko nakakulong dito. Nakakalulang karangyaan ng bahay na to. Inikot niyang paningin sa buong silid. Kinilulungkot kong gano'n ang impresyon mo sa bahay ko, Ann. Anong gusto mong gawin ko upang maging panatag ang loob mo dito? Nakadama ng pagkapahiya si Ann sa naunang sinabi, bagaman nagtataka sa pagiging accommodating ng binata. Maraming salamat pero hindi ko gustong mag-impose at sana pumayag ka nang sa hotel ako tumuloy. Nakikiusap ang tinig niya pero ang determinasyon sa ilalim ang sinasabing naroon. Matagal bago sumagot ang lalaki. Ikinalulungkot kong hindi kita mapagbibigyan, Ann. Padabog siyang tumayo. Wala akong karapatang pigilin ako rito. Bahagyang tumaas ang tinig niya. Napabuntong hininga ang lalaki. But I have all the right. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Lalong bumangon ang inis sa dibdib niya sa sinabi nito. Gusto kong makausap ang Tia Pilar, Mr. Marbella. Mariing dagdag niya. Nagkibit ng mga balikat si Alvin. Dinampot ang cellphone sa side table at ito mismo nag-place ng tawag. Makalipas na mahabang sandali, binigay sa kanya ng binata ang cellphone. Tia? Agad niyang bungad. Natutuwa ako at nakarating ka na, Ann. Nahihimigan ng dalaga ang pag-aalangan sa tinig ng tiyahin sa kabilang linya. Tia, gusto kong hinga ng permiso ninyo na hindi sa tahanan ni Mr. Marbella manirahan. Agad niyang sinabi. Bahagya lang tinapunan ng sulyap ang binata na prenteng nakasandal sa gilid ng mesa. Pinanonood ang sari-saring ekspresyon sa mukha niya. Ann, iha. Ang matandang di malaman ang sasabihin. Hindi na ako magpapasya ngayon, kung di, si Alvin. Nanlaki ang mata ng dalaga. Biglang napatitig sa lalaking prenteng nakasandal. Ano bang ibig ninyong sabihin? Bakit kailangan ibang taong hihingan ko ng pahintulot? Naguguluhang tanong niya. Nakikiusap ako, Ann. Ani Pilar na gumagalalgal ang tinig. Kung ano man sinasabi ni Alvin sa'yo, makakabuting siya mong sundin. Hindi natapos ni Pilar ang sasabihin dahil kinuha ni Alvin sa mga kamay niya ang telepono. I'll talk to you later, Pilar. Yes.
At pagkatapos inoff na nito ang cellphone at muling ibinalik sa pinagkunan. Hinarap si Anne na hindi pa rin nakakilos. Satisfied? Paasik na tumayo ang dalaga. Hindi ko naiintindihan ang lahat ng to, Mr. Marbella. Kung hindi mapagpapasya ng Tia Pilar kung saan ako manunuluyan, ako ang magpapasya. Gusto kong sa hotel tumuloy sa panahong narito ako sa Maynila. Isang buntong hiningang pinakawala ng lalaki. Which hotel, Anne? The cheapest hotel dahil yun lang kaya ng pera mo? I would not allow you. Hindi ako interesado sa opinion mo, Mr. Marbella. Sa hotel ako manunuluyan at hindi rito. Mariing wika niya. The nerve of this man na pagpasyahan ko anong gusto niya at hindi. At ang tiya naman niya pinayuhan pa niyang sundin ito. Sa akin ka pinagkatiwanan ng daddy mo, kaya may karapatan akong desisyonan tungkol sa iyo, Anne. Malumanay pa ring sagot ng binata. Namilog ang mga mata ng dalaga. Yan ang hindi ko mapapaniwalaan, Mr. Marbella. Paano ko ipagkakatiwala sa ng daddy? Gayong hindi nito ninais na magkakilala man lamang tayo. My father despised you. Now I can see why. Nakita niya ang paggalaw ng mga muscles nito sa mukha sa sinabi niya. Mananatili ka rito, Anne. Kung gusto mong mamasyal saan man, ako mismong sasama sa'yo. Mabilis umiling ang dalaga. Hindi, Mr. Marbella. Pinagpapasalamat kong kagandahang loob mo sa akin, pero hindi itong uri ng bakasyong nasa isip ko nang balakin kong magpunta rito ng Maynila. Ngayon, umagang to, aalis din ako. Kung ipahintulot mo ang paggamit ko ng telepono mo, anong silbi ng gagawin mo, Anne? When you will be spending my money. Wika nito na kinahinto niya sa akmang pagdampot sa cellphone. Hindi ako tatanggap ng pera mula sa iyo, Mr. Marbella. Nakita niyang kinabakasan ng pagkabugot ang mukha ng lalaki. Tumayutot lumakad patungo sa malaking nara desk. May nilabas na mga dokumento at nilapag sa ibabaw ng mesa at pagkatapos sumandal dito. Mukha nagkakamali na description si Pilar sa iyo, Anne. She said you're submissive little one. Mali kung ganun ang impormasyong nakarating sa iyo, Mr. Marbella. Muli nitong akmang dadamputin ang telepono. Kung ang balak mong tawagan ay ang boyfriend mo, forget it. Na hindi siya palalampasin man lamang ng gwardiya sa main gate. Naliningkit ang mga matang hinarap ng dalagang lalaki. Anong ibig mong sabihin? You are not going anywhere, Anne? Maring wika nito kasabay ng isang buntong hininga. Babalik na naman ba tayo dyan? Asik niya. Mananatili ka sa tahanang to dahil yun ang gusto ko. Nanlaki ang mga mata niya sa tonong ginamit ito. I own you, Anne. Dirugtong pa nito. Ano ang ibig mong sabihin? Pakiwari niya'y dumami ang mga gatla niya sa noo. Ilang beses na ba niyang inulit-ulit ang tanong na iyon? Kahapon sinabi mo, pinoprotektan mo ang pag-aari mo. Ngayon naman, tulad ng narinig mo, pag-aari kita. Kaswal nitong sagot. Nobody owns me, Mr. Marbella. Sa pagkakataong yun, napukaw na ang galit niya. At hindi ko naiintindihan ang mga pinagsasabi mo. Calm down. Wika nito na hinawakan siya sa braso. Agad binawi ng dalagang kamay dahil pakiramdam niya na kuryente siya. I own you, Anne, since 3 years ago. Di magawa magsalita ng dalaga. Maang na napatitig sa harap. Now listen, I never intended to tell you this, but you're not giving me any choice. Inaasahan kong susunod ka sa mga sasabihin ko sa'yo, tulad ng sinabi ni Pilar. Pero mukhang mali nga siguro ang impormasyon na tinanggap ko. Stop talking in riddles. Ano bang gusto mong sabihin? Sandali muna siyang tinitigan nito bago nagsalita. Ipinambayad ka sa akin ni Alonso sa mga pagkakautang niya sa kumpanya. Hindi agad nakasagot ang dalaga sa narinig. Sinikap perehistro sa isip ang sinabi ng kaharap. May utang ang ama mo sa kumpanya ng 2 at kalahating milyong piso. Ikaw ang pinambayad niya. Brutal nitong sabi. No, bulalas niya. Yes, mariing sagot ni Alvin. Sinisikap ng isip niyang tanggihan at huwag paniwalaan ang sinasabi ng kaharap. Pero ang pinahihiwatig ng mukha nito ay sapat na upang manlambot ang mga tuhod ni Anne. Pati na ang paraan ng pakikipag-usap ni Pilar sa kanya sa telepono kanina. Your father was a fool. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Alvin nang hindi siya magsalita. Sinikap niya magtayo ng negosyong sa una pa lamang. Wala nang naidulot kundi pinansal na pagkalugi. My father advised him against it dahil kahit paano, magkaibigan sila. Hindi siya tinuring na ordinaryong empleyado ng papa. He was one of the pioneers when the company was still struggling. In some ways, alam ng papa na sinisikap ni Alonzo ang pantayan ang ginagawang pagpapalago ng papa sa Marbella International kahit tila kumunoy ang kumpanyang tinayo ng daddy mo at inihila siyang papalubog. His foolish pride would not let him accept the truth. Hindi totoo ang sinasabi mo, anas niya.
Paano gagawin ng daddy niya yon? Gayong kahit minsan, hindi ito nagpahiwatig sa kanila na meron tong ibang pinagkakabalahan, maliban sa trabaho nito sa mga Marbella. Inutang niya sa papang kapital na ginamit niya sa tinatayong kumpanya with a promise to pay within 2 years. Pero lugi na ang kumpanya, hindi pa nakakabayad ang ama mo. Hindi pa rin matanggap ng pride niya yon. Binayad niya ang buong niyugan ninyo pero yon may kulang pa rin, nakabayaran sa inutang niya. Ang niyugan? Gusto niyang panawan ng malay sa mga narinig. Yes, matagal ng pag-aari ng mga Marbella ang niyugang iyon. I have the papers. Binaling nito ang tingin sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. You can check all the records. They are at your disposal anytime. Nagsisikip ang lalamunan niya. Tila nahahapong napasandal siya sa upuan. Your father did not give up. He tried to salvage his company pero wala na siyang resources, so he resorted to. Sandaling huminto sa bahaging yon si Alvin at tinitigan ng dalaga. He resorted to what? Tumingala siya rito. Tama ng usapang to, Ann. Mariing wika ni Alvin. Narinig mo na ang dapat mong malaman. Marahil ay, tama ka. Kaya hindi kailangan pulutin mo ang sinasabi mo. I might as well hear it all. Gayat niya sa matigas ding tono. Matiim na tinitigan ni Alvin si Ann. Nakita nito ang determinasyon sa magandang mukha niya. I do not want to. Anong ginawa ng daddy, Mr. Marbella? Agap niya sa sinasabi nito. Isang buntong hiningang pinakawala ng binata. He resorted to embezzling company funds. Napahugot ng paghinga si Ann. Hindi yun ang inaasahan niyang marinig. Iniisip niyang muling nangutang ang ama sa mga Marbella. Hindi magagawa ng daddy yon. That is a lie. A big lie para lang dumihan ang pangalan niya. He hated you at alam mo siguro yon. At ginagawa mo to para lang sirain siya. Kaya niyang tanggapin ang pagkawala ng niyugan nila dahil sa pagkakautang ng ama. Pero ang sabing nagnako ng perang kumpanyang ama ay hindi niya matatanggap. The records will show you. Patuloy ni Alvin na mga bagang ay nagtatangis. Hindi dahil sa hindi mapaniwalaan ni Ann ang pinagtatapat nito, kundi ang nakita niyang pait sa mukha ng dalaga. He cursed her father silently for having done this to her. Hindi nito gustong ipagtapat sa dalagang lahat ng to, pero wala tong magawa dahil nagpipilit si Ann na umalis sa poder nito. Ang balanseng utang ng daddy mo sa kumpanya, hindi ko pinahahalagahan dahil personal din ang usapan ng papa iyon. Patuloy ni Alvin. But to embezzle from the company funds, hindi ko mapapalampas. I informed him that the company will not press charges provided he resigned from his post and paid the money he embezzled. Humigit kumulang alam na ni Ann ang kasunod na sasabihin ng kaharap. Pinambayad siya ng daddy niya sa nanakaw nitong pera sa kumpanya. She tried to hold back her tears. Hindi niya akalaing magagawa ng daddy niya yon sa kanya. He signed all the necessary papers as he gave his last possession to me, and that is you, Ann, he said ruthlessly. And he retained his job until his death after a year. Ang villa? Hindi halos lumabas ang tinig niya dahil sa paninikip ng dibdib. I own that too. Bawat sentimong ginagasta mo sa akin ang gagaling sa loob ng 3 taon. Nung araw na pinirmahan ng daddy mo ang mga papeles bilang pagkakaloob niya sa akin na legal na karapatan sa'yo, he ceased to support you. Parang patalim na humihiwa sa dibdib ni Ann ang sinabi nga ni Alvin. Sinikap niyang itaas ang mukha at tumitig dito. It is not legal. Hindi maaaring ipambayad ang tao sa pagkakautang ng isa. Mabaway niyang sinabi. Even without the necessary papers, you inherit your father's debt. Besides, hindi naman sinasad ng dokumento na ginawa kang pambayad ng ama mo sa mga utang niya. Tiniyak kong hindi yun ang lalabas sa mga papeles. If you will bother to read these documents, I am your legal guardian. Ang tiya, alam ba niya? It was a foolish question. Alam niya yun. Of course. Naiyak nitong sagot. We communicate. Sa kanya ko pinapadala ang anumang bagay na kinakailangan mo. Food, shelter, clothing, and education. Tuluyan ang humalagpo sa mga luha niya. Mabilis siyang tumayo at lumakad patungo sa may bintana upang wag makita ni Alvin ang mga yon. She felt betrayed. Para siyang patabang baka na nasa loob ng takdang panahon dadalhin sa slaughterhouse. Binitawan ni Alvin ang finale. In 2 weeks' time, Ann, you will become my wife. Mabilis niyang pinahid ang likod ng palad ng mga luha at tumarap sa binata. Hindi. Hindi ako papayag magpakasal sa'yo, Alvin. Isang buntong hiningang pinakawalan nito. You have no choice on that matter. Naglalabas ng apoy ang mga matang sinilubong niya ang mga tingin ni Alvin. Tao ako, Mr. Marbella. Hindi bagay o hayop. I would have not offered you marriage if you were those two. Amuse itong sinabi na lalo pang nagpadagdag sa apoy na nasa dibdib niya.
Hindi ako pakakasal sa'yo, kahit ikaw pang kahuli-huli ang lalaki sa lupa. Babayaran kong anumang pagkakautang ng daddy sa lahat ng parang alam ko, pero hindi ako papayag na habang buhay makukulong sa piling mo. Marahas niyang sinabi na kinapanliit ng mga mata ng binata. Sa ibang pagkakataon, baka katakutan niya ekspresyon ng mukha nito, pero hindi sa mga sandaling iyon, kung saan nag-uumapaw ang galit sa puso niya. At sa panong paran ka makakabayad, haan? Sell yourself to the highest bidder? Tuyan ito sa matiim na mukha. Yun lang ang alam ko para kumita ka ng malaki. Ganun pa man, mabubulok ang katawan mong yan, pero hindi ka makapangalahati sa pagbabayad mo ng utang ng daddy mo. The arrogance and cruelty of this man. Kahit anong mangyari, hindi siya papailalim sa kapangyarihan nito. Tinaas niya ang mukha at naghahamong tinitigan ng binata. Bakit hindi, Mr. Marbella? I don't want to appear immodest, pero maganda ako. She raised her chin a fraction, na para bang naghihintay na salungitin ni Alex ang sinabi. Pagkatapos ay dinugtong. Also, I'm a virgin, and surely I command a high price. Hindi ba't uso ngayon ang ganyan sa isang Arab sheikh o Brunei prince kaya? Kung nakamamatay ang tinging pinukol sa kanya ni Alvin, natumba na siya. Tumigas ang mukha nito at mabilis siyang nilapitan, mabangis na hinawakan sa magkabilang balikat. Yes, you're beautiful. No question about that. His voice soft but dangerous. Narinig na yata niyang pagtatagis ng mga ngipin nito. And if that's what you wish, hindi mo kailangan maghanap ng Arab sheikh o prinsipe para lang mabayaran mo ko. Surely I'm entitled to the first options. Your father embezzled 2.5 million from the company, 1,000,000 sa virginity mo, at ang 1.5 milyon balanse, babayaran ang katawan mo sa loob ng 1 buwan sa kama ko. Sindak na napatitig siya rito. No. Yes. He smiled ruthlessly. Bakit ka nasisindak? You suggested it. Consider yourself lucky. I can have that with the goddamn virgin at ang kapalit lang, diamonds. Mahirapan ka maghanap ng Arab sheikh o Brunei prince. Kailangan mo ng bugaw doon at bibigyan mo pa ako ng komisyon. Nakakalokong wika nito na humigpit ang hawak sa mga balikat niya. And you'd better start paying now, dahil kumikita ng interes ang 2.5 milyon kung sa bangko nilagay iyon. At bago pa siya nakahuma, bumaba ng marahas at malupit itong mga labi sa kanya, hurting and bruising her lips in a brutal kiss. Binuhos niya lahat ng lakas upang itulak to, pero tila bakal ang mga brasong nakayakap sa kanya na halos madurog ang dibdib niya. At lalo pang nadagdagan ang sindak sa physical hardness ng lalaki na sinisiksik sa ibabang bahagi ng katawan niya. Mula sa likod niya, nilipat ni Alvin ang isang kamay sa dibdib niya, marahas na dinadama ito. His finger ripped her blouse na kahit gusto niyang sumigaw, hindi magawa. I was offering you an honorable proposal pero tinatanggihan mo. Ang malupit na matay nakatunghay pa rin sa kanya. Then I demand payment. Mamili ka sa 2 options. Marry me, o babayaran mo ko sa parang ikaw ang may suhestyon. And if you choose the latter, I will claim my partial payment soon. Hinagod ito ng tingin ng buong katawan niya. And never had she seen a mixture of emotions from a man's eyes. Intense desire and anger. She gritted her teeth. That's choosing between the devil and the deep blue sea. Humakbang palayo sa kanya si Alvin at nagkibit ng mga balikat. Nasa sayo yon. Marry this devil or jump into the deep blue sea. May kasintahan na ako. That fool? Muling naningkit ang mga mata ng binata. Hindi mo ba alam na ano man ang mangyari sa'yo para nagutan ni Pilar sa akin? At kung may mangyari sa inyo ng lalaki yun, mas mahal ang babayaran mo. Ann? Napahugot ng paghingang dalaga sa sinasabi nito at sa paraan ng pagkakasabi. Muli niyang pinagsalikop ang mga blusang nagtanggalan ng mga botones. Nakadama siya ng panginig. Kung sa lamig mula sa aircon o dahil sa sinasabi ng lalaking ito, hindi niya matiyak. Hinihintay ko ang desisyon mo, Ann? Hindi, binibili ang asawa. Bulong niya. Tama ka. Hindi nga. Hindi ko gustong ipaalam sa iyong pagkakautang ng daddy mo. Intention kong suyuin ka tulad ng gusto ng mga kasing edad mo, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Tinoon nito ang mga mata sa kanya. You don't have to marry me. Tama ulit, but I need a wife. Kaswal nitong sagot. Napapikit si Ann. 2.5 milyon at habang buhay sa piling mo? Aniya sa pagitan ng pagkapagal at panunuya. Patuyaring umiti si Alvin. Sa nakikita kong paraan ng paggastamuan, kahit na kayo pang magtiya, hindi mo mauubos ang halagang yon sa buong buhay ninyo. Kung pakakasalo ko sa iyo, will you... Di niya maituloy-tuloy ang gusto niya itanong. Alam mo ang tungkulin ng isang asawaan? Kahit ayoko? Kahit ayaw mo.
I hate you. Nandilisi ka mga tang bumangon, muli ang galit niya. Kanina ko pa alam yon, and it doesn't bother me. Inabot ito ang sigarilyo sa mesa at sinindihan. If and when I will agree to marrying you, Mr. Marbella, tinitiyak kong isusumpa mong araw na pinakasalan mo ko. A threat, Ann? Tuya nito. Naningkit ang mata ng dalaga. Nahagip ng tingin ng ashtray sa mesa. Dinampot at takmang ibabato sa binata ng mariin nitong hawakan ang pulso niya. Naparay siya at binitiwan ng ashtray. Sinasaktan mo ko. Hindi ba't yun ang balak mong gawin sa akin? You deserve it. Tumaas ang kilin ng binata sa patuyang paraan. You think so? I've lost 2.5 million and yet I deserve to be hit? Really, Ann? Binitawan nito ang kamay niya. You have until tomorrow to decide. Lumakad ang binata patungo sa Nara desk, dinampot ang telepono. Buong pagkasuklam tinitigan ng dalaga si Alvin bago mabilis na lumabas ng silid at diilanta na ang sirang blusa. At wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga maid sa ganong ayos. Hindi totoo ang sinasabi mo. Pagalit na bulalas ni Rob nang tuwagan niya sa hotel na tinutuluyan nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ko rin mapaniwalaan ang lahat, Rob. Oh, I could hate my father for this, pero wala na ako magagawa. At kahit ang tiya Pilar gusto kong sisihin, I felt betrayed by her. Pinahikbi niyang sabi, You cannot marry that man. Tayong magkasintahan? Protesta ni Rob. Hindi ko rin gustong pakasal sa kanya, Rob. He scares and intimidate me. Pero ano ang gagawin ko? She asked wearily. Hindi yan na kailangan ipagtapat dito ang pinag-usapan na ni Alvin sa study. Kung pumayag kang magtanan tayo kahapon sa bus, hindi na sana umabot pa sa ganito. May bahid ng paninisi ang tinig nito. Pero hindi pa huli. Makakapagtanan pa rin tayo ngayon. Meet me at the gate after an hour and a half. Nabuhay ng pag-asang sinabi nito. I don't think that's possible, Rob. Alam mo ba kung gaano kalayo mula rito hanggang sa main gate? Lalakarin ko ba yon? At kahit na nga balakarin ko, sa palagay mo ba, makakarating ako sa gate nang di malalaman ni Alvin? Narito siya, Rob. Anak ng... Nagmura ang binata. Paano ngayon yan? Ewan ko, hindi ko alam. Rob, pakiramdam ko isa akong investment at ngayon na yung panahon para mabawi ni Alvin ang mga nagastos niya sa akin sa nakalipas sa 3 taon. Muling napaiyak ang dalaga. At gusto kong mamatay sa kahihiyan, Rob. Kahit ang ultimong bagay sa katawan ko ay mula sa kanya, napahikbi siya. Get out from that house. Tumakas tayo kahit saan. Kung kasal ka na sa akin, wala na siyang magagawa pa. Kung aabot tayo sa puntong yon, gusto niyang sabihin dito. Pero useless. Hindi ang uri ni Alvin ang pakakawalan siya ng ganon lamang. I am his legal ward. Mula pa akong 21, my father legally entrusted me to him. Mapait siyang napailing. Legally entrusted? Disimuladong dokumentong ginawa ng daddy niya na kung tutuusin, parang deed of sale. A legal ward. Kung nasa hustong gulang na siya, mapapawalang bisa niyang pinimrahan ng ama. Pero paano ang pagkakautang nito kay Alvin? Legally and morally, obligasyon niyang bayaran yon. At kailangan niyang bayaran yon sa ayaw at sa gusto niya. By marrying him? Napapikit siya. Ano magiging buhay niya sa lalaking yon? She shivered a little at the thought of marrying the man.